Dominant Protector. Credit to the author. 231 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Buo pa rin ang damit ni Josephine, at siya lang ang nasa kwarto. Hindi alam ni Terence kung nasaan si Rowan, o kung bakit wala pa siyang nagagawa, ngunit hindi iyon nag-aalala sa kanya. Tumalon siya sa kwarto. Binuhat niya si Josephine mula sa lupa at tiningnan ang kanyang paghinga, nakitang medyo punit-punit ito. Sumimangot si Terence. Pwede bang? Mas titignan pa sana niya ang kalagayan nito nang makarinig siya ng boses mula sa koridor. F*6, 2 table tas at wala pa rin. Kailangan ko bang uminom ng isa pa? Magtaka kung ito ay gumagana para kay Josephine. Medyo masama kung hindi ko siya makakasabay mamaya. Gaya ng inaasahan, ang taong ito ay nagpakain kay Josephine ng isang bagay. Habang nakayakap si Josephine, tumalon si Terence sa bintana at bumalik sa lupa. Tumingin siya kay Leandro, isang masamang ngiti ang namumuo sa kanyang mga labi. Inilagay niya si Josephine sa ni Henry bago hinayla si Leandro sa short, tumalon pabalik sa kwarto at itinapon siya sa lupa, inilagay siya sa poster at posisyon ni Josephine kanina. Nang matapos iyon, tumalon muli si Terence sa bintana, lumapag sa tabi ng Henry. Napaisip siya saglit bago ibinato sa likod si Henry. Nag-aalala, pinindot niya ang ilan sa mga acupuncture point ni Henry kung sakali hindi na dapat gising ang lalaki ng 2 o 3 oras pa. Sumakay si Terence sa driver's seat ng van at nagmaneho papunta sa isang lugar na tahimik para tingnan si Josephine. Kung tama ang kanyang hula, ang babae ay dapat na nasa ilalim ng isang uri ng malakas na aphrodisiac. Hindi pa nakakalayo ang van nang magsimulang gumalaw si Josephine. Mainit. Sobrang init. Gising ba si Josephine? Sinulyapan ni Terence ang babaeng katabi niya sa co-driver seat, kalahating gising habang kumikislot na parang nasa sakit. Josephine. Sinubukan ni Terence. Oo. Mainit. Kaya. Mainit. Walang malay na ungol ni Josephine habang patuloy na kumikilos ang kanyang katawan sa sarili nitong kusa. Sobrang init. Bumantong hininga si Terence, at nagpas siyang iparada ang van sa isang eskinita. Si Josephine ay nagkamalay na. Kung gaano man kahusay si Terence, wala siyang masyadong magagawa sa ngayon. Hindi pa siya kailanman nagsaliksik kung paano haharapin ang mga drogang tulad nito, dahil ang kanyang mga warmates ay puro lalaki, walang posibilidad na madroga sila gaya ni Josephine. Malinaw na huli na upang suriin ang mga detalye ngayon. Napakamot ng ulo si Terence habang nakatingin sa namumulang pisngi ni Josephine. Napalunok siya. Halika, huwag mo akong tuksohin. Hot. Tila nagkakabisa ang mga table tas, at sinimulang hilahin ni Josephine ang kanyang damit. Tumalon pabalik si Terence, nagulat. Hoy, ano ang sinusubukan mong gawin? Napakainit. Tulungan mo ako. Sabi ni Josephine, hindi narinig ang tanong ni Terence at sinabihan pa siyang tulungan siya. Ang kanyang mga kamay ay hindi masyadong gumagana sa mga butones, at si Josephine ay pumunta at hinayla ang mga ito, pinunit ang kanyang uniforme sa paaralan at inilantad ang kamisol na suot niya. Laking gulat ni Terence sa kung gaano kalakas si Josephine, ngunit may mas matinding mga bagay sa kamay na kakapigil lang niya. Si Terence ay hindi nararapat na maginoo anupaman, ngunit ang pagsasamantala kay Josephine na tulad nito ay hindi para sa kanyang pinakamahusay na interes, at hindi isang bagay na gusto niyang gawin. Alam niya si Josephine, malamang na hindi niya ito sisihin pagkatapos, ngunit malamang na hindi niya ito papansinin sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sinusubukan ni Terence na inisip ang mga bagay-bagay nang umupo si Josephine at sinunggaban si Terence. Tumahimik ka, Josephine. Nagpasya si Terence sa sandaling iyon na ang ospital ang lugar na pupuntahan. Nag-aalala siya na hindi maganda para sa isang batang babae na pumunta sa ospital para sa ganitong uri, ngunit wala na masyadong pagpipilian. Yakapin mo ako. Napakainit, pakiusap. Nakasilaw na tumingin si Josephine sa mga mata ni Terence habang sinimulan niyang hilahin ang damit ni Terence. F*6. Nagmura si Terence habang itinutulak niya si Josephine sa isang tabi. Ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos sa ganitong bilis. Hoy,
Elder George. Nandyan ka ba? Lagi akong nasa tabi mo, gaano man kalayo. Sabi ni Elder George. Hindi nakaimik si Terence. Kumakanta ka ng legends. Mga alamat. Ano iyon? Never mind. Walang oras si Terence para dito. Elder George, nadroga siya, may mga ideya ka ba? Mga ideya. Tingnan natin. Nagsimulang mag-isip si Elder George. Matagal na panahon na ang nakalipas ang aking Grand Sifo ay humarap sa isang katulad na problema. Ngayon ano ang kanyang ginawa? Ginagamit ko lang ang Grand Sifo upang palitan ang tagapagturo ng tagapagturo. Tila hindi makahanap ng tamang pagsasalin. Nagkaproblema si Terence, ngunit sinabi ng lalaki na mayroon siyang ideya, at ayaw niyang madaliin siya. Samantala, si Josephine ay humahalik, niyakap, at binubuksan din ang kanyang kamiseta. Nako, naalala ko. Teka, hindi uubra, ibang disiplin ka. Biglang sabi ni Elder George. Walang ibang paraan. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. May isa pang paraan, gamitin ang sining na iyong sinasanay. Pindutin ang ilan sa kanyang mga punto ng acupuncture at sabihin ang mga salita, dadaloy ang iyong enerhiya sa kanya upang ikalat ang mga epekto. Sabi ni Elder George. I think I told you this before, that energy inside you solve almost everything. Nakalimutan mo lang. Paano ko malalaman na kahit ito ay kasama? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Elder George, magmadali at sabihin sa akin kung ano ang gagawin, hindi ko na kaya, nawawala na ako ng kontrol. Ibinigay ni Elder George kay Terence ang mga acupuncture point, at sinimulan niyang ipadala ang kanyang enerhiya sa katawan ni Josephine, na nagsimulang umuusok pagkaraan ng ilang sandali. Makalipas ang kalahating oras ay bumalik na sa normal si Josephine habang nakahiga siya sa kanyang upuan, walang malay. Fu! Bamantong hininga si Terence. Hindi ko akalain na kakailanganin ng ganito kalaking lakas para maalis ang lason. Hindi inaasahan ni Terence na ubusin ang kalahati ng kanyang enerhiya para lang mawala ang epekto, nagsimula siyang makaramdam ng pagod. Masyadong mababa ang level mo. Malamig na sabi ni Elder George. Hindi kailangan ng aking Grand Sifo na gawin ito. Inilibot ni Terence ang kanyang mga mata sa komento, hindi siya pinansin. Si Elder George mismo ay isa ng Panginoon sa daigdig, ano ang ginagawa niya, hinihila ang kanyang Grand Sifo para ikumpara siya sa lahat ng oras. Ano ang mali sa kanya? Tumingin siya kay Josephine, medyo napunit niya ang kanyang kamiseta, at lumalabas na ang kanyang bra. Sa isang lagok, kinuha ni Terence ang kanyang punit-punit na uniforme at tinakpan siya. 232. Napabuntong hininga si Terence, pinalampas niya ang pagkakataon. Bagaman, walang anumang pinagsisisihan, ang mabagay na tulad nito ay pinakamahusay kapag ito ay pinagkasunduan, pagkatapos ng lahat. Ang paggawa nito kasama ang isang nakadroga at kalahating malay na kasosyo ay kinuha ang kahulugan ng buong bagay. Masasabi ni Terence sa kanyang sarili ang lahat ng gusto niya na si Josephine ang tumalon sa kanya, ngunit niloloko lang niya ang kanyang sarili. Inilabas ni Terence ang kanyang telepono, dinial ni Terence ang numero ni Amara Song. Hindi nagtagal ay kinuha ni Amara. Hello, Terence. Anong kailangan mo? Nasa kalagitnaan ako ng meeting. Meeting. This late. Napakurap si Terence. Binalak niyang bawiin si Henry, wala pa masyadong magagawa si Terence sa puntong ito. Ito ay dahil sa Henry na iyon. Delikado talaga ang lalaking iyon, kung iiwan siyang laganap sa lipunan ay magkakaroon ng napakalaking epekto. Para siyang tumor na kailangan nating alisin sa lalong madaling panahon. Sabi ni Amara. Right, anong kailangan mo? Babalik muna ako sa meeting kung walang importante. Oh. Well, hindi mo na kailangan pang bumalik, disperse the meeting. Sabi ni Terence. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo, Terence? Tanong ni Amara pagkatapos ng isang paghinto, hindi sigurado kung ano ang sinasabi ni Terence. Nandito si Henry. Ihahatid ko siya sa iyo. Sabi ni Terence. Henry. Ayan. Nakita mo na siya. Hindi mo pa siya kinompronte, diba? Wait there and bantayan mo siya, magpapadala ako agad ng team. Nagbabala si Amara, natutuwa na natagpuan si Henry. No need to rush, medyo na-disable ko siya.
Nasa likod siya ng kotse ko. Sabi ni Terence. May kapansanan. Medyo nagdududang tanong ni Amara. Hindi ba siya isang golden class and face peak? Paano siya may kapansanan? Hindi ito imposible, kinilala ni Amara ang lakas ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay tinanggap bilang bodyguard para kay Cheryl, kailangan niyang maging mahusay. Ngunit ang pagiging medyo sanay ay hindi sapat para harapin ang isang golden class and face peak. Ewan ko. Baka nanghina siya. Sabi ni Terence, walang balak na magsabi ng sobra kay Amara, gusto pa rin niyang maging low profile. Naging mahina. Ibinuko ni Amara ang kanyang bibig, ngunit walang sinabi. May punto si Terence, itinaas ni Henry ang kanyang kakayahan hanggang sa wakasan ang peak ng face sa isang pagkakataon. Medyo magagawa para sa kanya na mawala ng power up at bumaba sa kanyang unang antas ng kasanayan. Nasaan ka? Pupunta ako dyan ngayon din. Let me see. Malapit ako sa convenience store ng Little Song, sa malapit na eskinita. Sabi ni Terence pagkatapos tumingin sa paligid. Convenience store ng Little Song. Kumunat ang noo ni Amara, halatang hindi masyadong pamilyar sa mga ganoong tatak ng maliliit na tindahan. Nagsalita ang isang katrabaho. Ang convenience store ng Little Song, alam ko ang lugar, nasa ibaba mismo ng bahay ng pangatlong tiyahin ko. Dahil doon, bumalik si Amara kay Terence. Sige, maghintay ka dyan. Pupunta ako dyan. Halika mag-isa, at bilasan mo. May iba pa akong gagawin. Sabi ni Terence bago ibinaba ang telepono. Lumingon siya at sinalubong ang mga mata ni Josephine, nakatitig sa kanya. Ano ang? Kailan pa? Gising ka na. Oo. Sabi ni Josephine, medyo nahihiya habang iniiwas niya ang tingin ni Terence, ibinaba ang kanyang ulo. Medyo may kamalayan siya kanina, at direktang nanunood habang inalis ni Terence ang mga bagay sa loob ng kanyang katawan, nakatulog lang ng kaunti dahil sa pagod. Nakatingin lang siya habang nagsasalita si Terence sa telepono pagkagising, naghihintay na matapos siya ng hindi naaabala. She wasn't expecting him to turn his head in her direction right after hang up, and she could not help but panic, pulang-pula ang mukha niya nang maalala ang nangyari. Ang mga table tas ni Rowan ay bagong nabuo, ginawa nila ang sinumang umiinom ng mga pildores na magkaroon ng isang malakas, maalay na pananabik, ngunit hindi nila inalis ang kamalayan mula sa kanila. Bilang resulta, naalala ni Josephine ang bawat detalye ng kanyang sinabi at ginawa sa kanyang sarili at kay Terence. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay sobra na para sa kanya, at hindi na siya makatingin kay Terence sa mga mata. Gusto niyang gumapang sa isang butas. Ngumiti si Terence. Ano ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba kahit saan? Mukhang walang intensyon si Terence na pagtawanan siya, o sabihin pa ang nangyari. Talagang naging maalalahanin at nagmamalasakit siya. Sa pag-iisip na yon, medyo kumalma si Josephine at tumango bilang tugon. Salamat. Mahinang sabi ni Josephine, hindi sigurado kung paano pa ipapahayag ang kanyang kasalukuyang emosyon. Siya ay nahihiya, nagpapasalamat, at medyo nababagabag. Hindi man lang siya gusto ni Terence pagkatapos niyang itapon ang sarili sa lalaki. What the hell? Hindi ba siya sinundan ng lalaki? Bakit niya hinayaang mawala ang ganoong pagkakataon? Iba nga kaya siya sa mga taong tulad ni Rowan na nagnanasa lamang sa kanyang katawan? O hindi ba sapat ang lakas ng apil niya para sa kanya? Huwag mo nang banggitin. Ngumiti si Terence. Saglit lang ha. Iuuwi na kita mamaya. Kay. Tugon ni Josephine, hindi nagtatanong kung ano ang hinihintay nila mula sa narinig niya mula sa tawag, dapat may hinihintay si Terence. Dahil doon, tumahimik ang sasakyan. Hindi nagsalita si Terence o si Josephine. Terence. Ibinaba ni Josephine ang kanyang mga labi habang nag-iipon ng kanyang lakas ng loob upang alisin ang kanyang kalituhan. Bakit? Pinigilan mo ako kanina. Hanem. Napakurap si Terence. Bakit niya siya pinigilan? Tinanong ba talaga siya ni Josephine? Baka gusto niyang tanggapin niya ang pagmamahal niya. I mean, akala ko ba gusto mo ako? Kung hindi mo ako pinigilan ay nasa ganoong klase na tayo ng relasyon, at magiging girlfriend mo na ako. Paliwanag ni Josephine habang hinahaplos niya ang kanyang mga salita.
Inabot ni Terence ang kanyang kamay at inilagay ito sa ulo ni Josephine. Ginagulo mo ang order. Natigilan si Josephine nang iabot ni Terence ang kanyang kamay, ngunit hindi siya umaalis nang simulan niyang hawakan ang kanyang ulo. Wow! Kailangan muna nating maging mag-asawa bago tayo gumawa ng ganoong bagay, di ba? Nakangiting sabi ni Terence. May mga prinsipyo akong alam mo. Oh! Marahan na tumango si Josephine bago hinawakan ang kamay ni Terence. Tara, tigilan muna ako, masisisi kita kapag tumigil ako sa pagtangkad. Isang bugzo ng damdamin ang sumiklab habang nagsasalita si Josephine. Hindi ba niya naiintindihan si Terence sa lahat ng oras na ito? Ha! Ngumiti si Terence. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Josephine ng ganito. Ito ay isang memorable na araw. Masyado ka ng matangkad, walang magkakagusto sa iyo kung tatangkad ka pa. Pang-aasar ni Terence. I would still have you right. Hindi alam ni Josephine kung saan nanggaling ang mapangahas na mga salitang iyon, ngunit lalo niyang ibinaba ang kanyang ulo. Hindi na siya makatingin kay Terence. Binawi ni Terence ang kanyang kamay habang iniisip niya kung ituturing ba itong pagtanggap sa kanya ni Josephine. Kinapa niya ang kanyang templo, medyo nagpapasalamat sa may kapansanan na tae sa likod ng kotse. 233 papalapit. Tumunog ang sirena ng pulis sa di kalayuan, at nakikita ni Terence ang pula at asul na mga ilaw na patungo sa kanila. Dapat ay si Amara at ang kanyang mga tauhan. Maghintay ka sa kotse, babalik ako kaagad. Sabi ni Terence kay Josephine. Sabi ni Josephine, sumunod na mabuti. Pumunta si Terence sa likod ng van at kinaladkad si Henry palabas kasama niya. Dumating si Amara sakay ng malaking sasakyan ng pulis, hindi katulad ng SUV na minamaneho niya noong nakaraan. Ito ay maliwanag na isang kotse para sa naglalaman ng mga kriminal. Nang makita niya kaagad si Terence, pumarode si Amara sa harap niya. Nabanggit ni Terence na na-disable niya si Henry, ngunit nang makita ang kriminal sa kamay ni Terence ay naglagay ng nagulat na sa kanyang mga labi. Dumating ka mag-isa, tama. Sabi ni Terence pagkatapos ng isang tingin sa loob ng sasakyan, nirelax ang sarili matapos makitang walang ibang tao. Alam ni Amara ang ilang bagay tungkol sa kanya, at ayaw ni Terence na mas marami pang nakakaalam tungkol sa kanya kaysa kinakailangan. Nahuli mo siya ng ganoon lang. Tumango si Amara habang bumababa ng sasakyan, nagulat pa rin sa paghawak ni Terence kay Henry ng ganoon. Paano pa? Inihagis ni Terence si Henry sa lupa. Sige, ayan na. Pupunta na ako. Dahil doon, nagsimulang bumalik si Terence sa van. Teka, kailangan mo pa akong sumama para sa isang testimonya. Tawag ni Amara. Gumawa ka ng isa. Sabi ni Terence nang hindi man lang lumingon. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kredito, sabihin mo lang na ikaw mismo ang nahuli sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Ikaw. Nairita si Amara, ngunit ang kredito. Alam niya kung gaano kalaki ang nagawang paghuli kay Henry kasama nito at ng mga magnanakaw noong nakaraan, mayroon na siyang dalawang malaking kontribusyon sa ilalim ng kanyang sinturon, at ang kanyang reputasyon sa departamento ng pulisya ay nasa pinakamahusay. Ito ay isang magandang pagbubukas para sa kanyang paparating na mga promosyon. Gusto mong ipagpatuloy ko ang pagtulong sa iyo, hindi ba? Huwag ka nang magsalita. Sabi ni Terence habang pabalik sa van, nagmamaneho palayo nang hindi pinapansin si Amara. Tinadyakan ni Amara ang kanyang mga paa sa lupa sa inis bago hinaila si Henry pababa sa lupa at papasok sa kanyang sasakyan, pinaandar ito sa kabilang direksyon mula kay Terence. Tama, paano kanila nadala dito? Nasaan si Jacob? Sabi ni Terence, naalala ang pagkidnap sa kanya ni Henry. Jacob. Ewan ko. Nag-walkout ako ng school kasama siya, at sabi niya sasakay kami ng taxi papunta sa ospital, tapos sumakay siya sa taxi. Sabi ni Josephine. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon, at paggising ko ako ay... Ako. Nagsimulang ibinaba muli ni Josephine ang kanyang ulo. Kumunat ang noo ni Terence, inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Jacob. Medyo matagal pa bago si Jacob ay nakabangon, ang kanyang boses ay malabo. Hanem. Hello. Sino ito? Jacob. Ako ito, nasaan ka?
Huminahon si Terence parang kakagising lang ni Jacob. Tila si Henry lang ang habol sa kanya, at hindi si Josephine o Jacob. Hindi niya iiwan sa kanya ang phone niya kung isa siya sa mga target niya. Ako. Ha? Nasaan ako? Paano ako natutulog sa gitna ng kalye? Biglang tumalon si Jacob. Shit, boss. Josephine, wala na si Josephine. Boss, nawala ko si Josephine. Ayos lang si Josephine. Kasama ko siya ngayon. Nasaan ka? Gusto mo bang sunduin kita? Tanong ni Terence. Nasa? Hindi ko alam kung saan ito, maliit na kalye ito. Sandali, sumakay ako sa isang pangunahing kalsada. Bulong ni Jacob habang naglalakad. Nakasakay ako sa taxi kasama si Josephine, papunta kami sa ospital, at sa tingin ko nakatulog ako. O ano? Kakagising ko lang. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Okay then. Sumakay ka na sa taxi at umuwi ka muna, bukas na lang natin ito pag-usapan. Sige, medyo naguguluhan pa rin ako, pero okay lang si Josephine, di ba? Magkita tayo bukas. Sabi ni Jacob, kalahating gising pa. Ibinaba ni Terence ang telepono, may mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Josephine. Malamang, natulog kayo. Si Jacob ay itinapon sa gilid ng kalsada at dinala kayo rito. Sino? Hindi sigurado si Josephine kung sino ang may pananagutan dito, hanggang sa pagdedroga sa kanya ng ganoong uri ng droga. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay natakot siya kaya ang nangyari sa kanya ngayon kung hindi nagpakita si Terence. Si Rowan iyon. Sabi ni Terence. Iiwan ko muna ang lalaking iyon. Maaaring may matutunan si Amara kay Henry sa panahon ng interogasyon, at hindi kayang pata Josephine ni Terence si Rowan. Hindi pa, kahit papaano. Maaari niya itong pata Josephine anumang oras na gusto niya matapos ang lahat. Rowan. Inulit ni Josephine ang pangalan ng walang laman bago ibinaba ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak. Tang. Josephine, anong problema? Napatalon si Terence sa biglang pagpatak ng luha ni Josephine, wala man lang babala. Wala lang. Hindi ikaw. I just wanna cry, that's all. Sabi ni Josephine, medyo nabulunan. Bakit nila ako patuloy na binubuli? Bakit? Dahil mahirap ako. Bakit? Marahan na bumantong hininga si Terence habang nakikinig sa pagsasalita ni Josephine. Ang mga damdaming ito ay malamang na namumuo sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay lumabas sa ilalim ng kalangitan sa gabi ngayong gabi. Ganoon din sa kanyang pamilya, parehong sina Mrs. Duran at Josephine ay binubuli pa sa kanilang barbecue stand. At hindi iyon ang pinakamasama. Bakit hinabol ni Rowan si Josephine nang hindi man lang nakipagkamay kay Cheryl o Yasi? Dahil alam niya na ang pananakot kay Josephine ay walang kahihinatnan ang pambubuli kay Cheryl o Yasi, gayon paman. Hindi na mauulit. Sabi ni Terence, tinapik si Josephine sa balikat, nag-aalangan kung dapat ba niya itong yakapin. Sa kanyang pag-aalinlangan, si Josephine ay sumandal sa yakap ni Terence, at nagpatuloy sa paghikbi. Hindi siya napigilan ni Terence sa pagkakataong ito. Hawak ang balikat ni Josephine sa kanyang mga kamay, hinintay niyang matapos ang pag-iyak ng dalaga sa kanyang mga bisig. Siguro gusto lang niya ng balikat na masasandalan, baka hanggang doon na lang. Totoong walang ibang iisip si Josephine, gusto lang niyang maging mas ligtas sa yakap ni Terence. Ihahatid na kita pa uwi. Sabi ni Terence pagkatapos medyo kumalma si Josephine. Nanlaki ang mga mata ni Josephine nang bigla niyang hinaila ang sarili mula sa mga bisig ni Terence, nahihiyang tumalikod bago magbigay ng mahinang yeya bilang tugon. Nakangiti, pinaandar ni Terence ang sasakyan at tinungo ang mga slums. Ang mga puso ng dalawang kabataang ito ay naging mas malapit sa isa't isa noong gabing iyon. 234. Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa kanyang karaniwang pwesto sa mga slum. Well, pupunta ako, pagkatapos. Si Josephine ay hindi pa rin makatingin kay Terence sa mga mata, medyo nahihiya pa rin siya sa kanyang mga baliw na aksyon mula kanina. Ihahatid kita pabalik. Sabi ni Terence habang bumababa ng sasakyan kasama si Josephine.
Tiningnan niya ang punit-punit na damit na suot ni Josephine, at hinubad ang sarili niyang uniforme para kay Josephine. Eto, suotin mo yung akin. Nag-alinlangan si Josephine bago tinanggap ang alok. Hindi naman ganoon kalala sa loob ng sasakyan, ngunit walang masasabi kung ano ang iisipin ng mga tao sa slums kapag nakita nila siyang ganito. Hinubad niya ang kanyang sirang shirt, ibinigay kay Terence, at mabilis na isinuot ang uniformeng iniabot ni Terence sa kanya. Nakita ng sandaling iyon ang masikip na camisole na suot ni Josephine, at napalunok ng kaunti si Terence. Ang 18 taong gulang na batang babae ay may perpektong na buong katawan. Hindi niya inaasahan ang isang kagandahang kasing ganda niya na nanggaling sa isang lugar tulad ng mga slums. Kung ikukumpara sa mas payat na katawan ni Cheryl at sa sobrang kitikam-takam ni Yasi, ang figure ni Josephine ang may pinakamagandang balanse at proporsyon. Nagtataka si Terence kung paano niya nakuha ang kanyang sarili ng ganoong katawan. Nadulas si Josephine sa damit ni Terence. Magkaiba ang uniforme ng mga lalaki at babae, ngunit hindi masyadong halata sa gabi. Magmumukha lang itong maluwag, pero iyon lang. Nang matapos siyang magpalit, bumalik siya kay Terence upang makita siyang kalahating hubad mula sa itaas na bahagi. Malapit na ang tag-araw, huwag mag-alala tungkol dito. Nakangiting sabi ni Terence. Kung gayon, maaari mong suotin ang akin. Si Josephine ay parehong naantig at napahiya. Iyo. Napakurap si Terence. Hindi niya alam kung kakayanin niya, ngunit alam niya na ang direktang pakikipag-ugnay sa pabango ng isang batang babae ay makakarating sa kanya. Pagkatapos ay i-drape mo lang ito sa iyong mga balikat. Huwag sipon. Iminungkahi ni Josephine na napagtanto na ang kanyang mga damit ay maaaring hindi kasya kay Terence. Bagaman, maraming kalahating hubad na lalaki sa mga slum sa panahon ng tag-araw, at nasanay na si Josephine dito. Ngunit tagsibol pa rin umiinit ang hangin, ngunit hindi ito ang oras para sa mga tao na maglibot ng kalahating hubad. Medyo masigasig na ibinato ni Terence ang shirt ni Josephine habang tumatama sa kanya ang pabango. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang kamay ay lumapat at humawak kay Josephine sa init ng sandali. Agad na natigilan si Josephine nang hawakan ni Terence ang kanyang kamay. Gusto niyang humiwalay, ngunit parang nakakaawa. Nagsimulang pawisan ang palad niya nang unti-unting lumakas ang kanyang paghinga. Iyon ang unang pagkakataon na nakipagkamay siya sa isang lalaki. Pangalawang beses na iyon, dahil ginawa na ito ni Terence sa pagkakataong iyon ay hinaila siya nito papasok sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya talaga inisip iyon noon, kasama si Lee Erland at lahat. Ngunit ngayon ay mabilis ang tibok ng kanyang puso para siyang nakuryente. Ito ba ay? Ano ang naramdaman ng unang pag-ibig? Sa gitna ng kalituhan, nablangko ang isip ni Josephine habang naglalakad si Terence kasama niya. Magkadikit ang mga balikat nila, at walang nagsasalita sa kanilang dalawa habang naglalakad, para silang mag-asawang sabay na uuwi. Malapit na niyang marating ang kanyang bahay nang magising si Josephine. Hinaila ang kanyang kamay mula sa kamay ni Terence habang nakataas ang kanyang ulo. Nandito na tayo, Dapat na sigurong umalis ka na. Ilang hakbang na lang nalakad na kita hanggang dito. Nakangiti si Terence habang patuloy na naglalakad. Ilang hakbang na lang. Paano kung makita sila ng kanyang ina? Siguradong mali ang pagkakaintindi niya. Pero magiging hindi pagkakaunawaan pa ba iyon? Habang papalapit sila sa lugar, napansin ni Josephine na ang mga ilaw sa kanyang bahay ay nakailaw lahat, maging ang balkonahe ay naiilawan. Palagi silang matipid na pamilya, kaya bakit nakabukas ang mga ilaw sa balkonahe nang walang dahilan? Naglakad siya palapit at nakita niya ang kanyang ina, nakatingin sa paligid na nag-aalala. Nanay! Kakalabas lang ng mga salita, at agad itong pinagsisihan ni Josephine. Si Terence ay nakatayo pa rin sa tabi niya. Hindi na sila magkahawak kamay, pero sabay pa rin silang naglalakad, gabi-gabi na. Balak niyang paalisin si Terence pagkarating nila sa front door para hindi makita ng mama niya, pero Josephine, bumalik ka na. Bulalas ni Mrs. Duran, tuwang-tuwa nang makita si Josephine. Bumalik ka na sa wakas. Nag-alala ako. Inay, ano?
Hindi maintindihan ni Josephine ang pananabik na nagmumula sa kanyang ina. Hindi ka nagpunta sa ospital, hindi ka umuwi. Tinanong ko si Willa at sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan ka, kaya pumunta ako at tumawag ng pulis, ngunit sinabi nila na hindi ka pa nawawala ng matagal para makapag-ulat ako. Mahihintay lang kita dito. Ngunit ngayon ay bumalik ka na. Paliwanag ni Mrs. Duran, biglang napansin si Terence na nakatayo sa tabi ni Josephine. Natigilan siya, medyo awkward. Kanina ka pa nakikipaglaro kay Terence. Okay na ang lahat, okay na. Pero tandaan mong tawagan mo si nanay sa susunod na lalabas ka. Nag-alala talaga ako. Mom. I wasn't. We were not La Josephineg. Nagsimulang magpaliwanag si Josephine ng hindi malay. Napabuntong hininga si Terence huli na para pigilan siya ngayon. Gusto niyang sumabay si Josephine sa mga palagay ng kanyang ina noong una dahil ang katotohanan ay malamang na masasakal siya sa pagkabigla, ngunit hindi na iyon posible. Okay. Nag-aaral ka sa noon. Tila natuwa si Mrs. Duran sa kanyang anak na kasama si Terence. Nay, ako. Hindi alam ni Josephine ang sasabihin ano ang nangyari sa kanyang ina. Josephine, damit mo. Napansin ni Mrs. Duran ang uniforme ng batang lalaki na suot ni Josephine, tiyak na hindi ito pambabae, nakikita niya ang kanyang anak na babae na nagsusuot ng kanya sa paaralan araw-araw. Mas malaki rin ito ng isang sukat kaysa sa uniforme ng kanyang anak. Kaninong uniforme ang suot ni Josephine? Lumingon siya para tingnan ang tattered shirt na nasa balikat ni Terence. Hindi ba? Ang shirt ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Duran sa gulat. Josephine, ikaw. At Terence, ikaw. Ang kanyang anak na babae ay nakasuot ng damit ni Terence, at si Terence ay nakasuot ng damit ng kanyang anak na babae. Maaari ba silang magkaroon ng? Nagsisimula ng magpanik si Mrs. Duran habang iniisip niya kung ano ang kasama nito. Gusto niyang makipagrelasyon si Josephine kay Terence, ngunit hindi iyon nangangahulugang papayag siya sa ganoong uri ng relasyon ng maaga. Kung tutuusin, hindi niya nakalimutan ang nangyari kay Joralyn. Nay, huminahon ka, hindi naman sa ganon. Alam agad ni Josephine kung ano ang iniisip ng kanyang ina sa isang tingin sa kanyang mukha. Nilinggan niya si Terence. Hindi ka pa ba aalis? Sige, alis na po ako. Bye tita. Maaaring mahirap para kay Josephine na lapitan ng ilang mga paksa kasama kanyang ina na nakatayo lang dito si Terence. Nagsimula siyang maglakad palayo. 235. Ngunit, gusto sana ni Mrs. Duran na itanong kung paano gagawin ni Terence ang responsibilidad, ngunit pinauwi na siya ng kanyang anak na babae. Napabuntong hininga siya, walang magawa. Sige. Bumisita ka kapag may oras ka. Kailangan talagang umalis ni Terence, pinapagulo ni Josephine ang mga bagay-bagay, at ilang sandali na lang ay nawala na ang mga bagay-bagay. Sumakay siya sa lumang van ni Henry, at nagsimulang magmaneho pabalik sa villa ni Cheryl. Ang van ay hindi maganda ang ayos, ngunit ito ay may mababang profile kumpara sa dilaw na Beetle ni Yasi. Nagpasya siyang itago ito para sa sarili niyang gamit pagkatapos na pumunta sa Amara para kumuha ng plaka para sa kanya. Gusto niyang puntahan si Harold, pero simpleng bagay lang ilang beses na niyang tinulungan ang babaeng iyon. Makatuwiran lang na pumunta sa kanya para sa maliit na bagay na tulad nito. Kung tatanggihan niya ang simpleng kahilingang ito, malamang na hindi niya ito papansinin kung humingi siya ng tulong sa susunod. Naghintay si Josephine hanggang sa mawala si Terence bago kumalma at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ma, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Josephine, napakalaking bagay na ito. Paano kung wala siyang responsibilidad? Nagsisimula ng magtrabaho si Mrs. Duran. Anong iniisip mo? Wala ka bang natutunan sa nangyari kay Joralyn? Ang gulat na mukha ng kanyang ina, sa hindi malamang dahilan, ay nagdulot kay Josephine na gusto siyang kalokohan ng kaunti. Hindi ba ikaw ang gustong makasama ko si Terence? Bakit mo ako sinisisi ngayon? Ako. Tumahimik si Mrs. Duran, totoo na hinihikayat niya siyang makipag-usap kay Terence.
Walang saysay para sa kanya na sinimulan niyang sisihin ang kanyang anak pagkatapos talagang mangyari ito. Sa isiping iyon, ang mga mata ni Mrs. Duran ay nagsimulang tumingin sa malayo. Akala niya ay makakabuti ito para sa kanyang anak dahil si Terence ay mula sa isang mayamang pamilya, ngunit ngayon tingnan kung ano ang ginawa at ginawa ng kanyang anak. Isang tingin sa mukha na iyon at wala na si Josephine sa mood na lokohin ang kanyang ina. Sige, nanay, hindi naman ganoon. Napakurap si Mrs. Duran. Di ba kayong dalawa? Hindi, wala kaming ginawa. Inagaw talaga ako ng masamang tao ngayon, at iniligtas ako ni Terence. Nang walang itinatago, ipinaliwanag ni Josephine ang lahat ng nangyari, maging ang bahagi kung saan siya nadroga. Nagsimulang bumaba ang ulo niya sa kahihiyan sa bahaging pinunit niya ang damit niya. Josephine. Parehong galit at gulat ang namuo sa loob ni Mrs. Duran nang marinig niya ang halos nangyari sa pagitan nila ni Rowan. Samandal siya at niyakap si Josephine. Kasalanan ni Mama ang lahat. Napakawalang kwenta ko, hindi man lang kita maprotektahan. Nay, huwag kang ganyan. Sapat na ang naibigay mo sa akin. Si Josephine ay hindi spoiled na bata, alam niya kung ano ang ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya ay karaniwang mas mabilis na nagmature. Ang Rowan na iyon, napakasama niya. Salamat sa Diyos nandoon si Terence. Bumantong hininga si Mrs. Duran, medyo nanginginig habang iniisip ang maaaring nangyari. Pero, ang sinabi mo. Wala bang ginawa si Terence sa iyo sa van? Wala. Tumanggo si Josephine. Ito talaga ang dahilan kung bakit binago niya ang iniisip niya tungkol kay Terence, hindi na siya nagdidiskrimina sa kanya. Siya ay may ganap na kakaibang katangian mula sa mga taong tulad ni Leandro at Rowan. Kung gayon, na-misunderstood ko kayong dalawa. Ngunit si Mrs. Duran ay medyo nagdududa pa rin. Ano ang dahilan para tanggihan ni Terence ang isang batang babae na itinapon ang sarili sa kanya? Anong ibig sabihin nun? Hindi ka ba gusto ni Terence? Ang sabi ni Mrs. Duran, biglang napagtanto ang isa pang posibilidad, maaaring hindi nagustuhan ni Terence ang kanyang anak. Nag-iisa lang siya sa mga bagay-bagay. Tumigil si Josephine. Mom, bakit mo naman natanong yan? Bakit kanya tatanggihan kung gusto kanya? Kaedad mo lang si nanay, naiintindihan ko kung ano ang iniisip ng mga kabataan. Nakaya kang tanggihan, sa ganoong sitwasyon. Ito lang ang posibilidad. Sinuri ni Mrs. Duran. Halika na, nanay. Tumigil ka na sa pagtatanong ng napakaraming tanong. Sabi ni Josephine, medyo nahihiyang niyugyug niya ang braso ng kanyang ina. Paanong hindi? Kailangan kong maintindihan ang iniisip mo dito. Nagsisimula na namang mag-alala si Mrs. Duran, kailangan bang magdusa ang kanyang anak sa parehong buhay na naranasan niya kung si Terence ay walang nararamdaman para sa kanya. Sabi niya, kailangan ko munang mag-oo sa kanya. At maging girlfriend niya. Bago siya. Nagsimulang mawala ng hiya ang boses ni Josephine bago siya lumipat sa kanyang ina at tumakbo papasok ng bahay. Masayang umiling si Mrs. Duran, gumaan ang pakiramdam. Itong si Terence. Napakabuting bata. Sana ay pakitunguhan niya ng mabuti si Josephine. Dahil doon, nagsimulang ngumiti muli si Mrs. Duran. Kasama ni Amara ang ilang pulis sa Starfields First People's Hospital, sa labas mismo ng silid ng ospital. Nakalok ang mga kilay ni Amara habang nakatingin sa kanyang mga kasamahan. May mga ideya ba kayo? Gising si Henry, ngunit nakatatak ang kanyang mga labi, mukhang handa na siyang mamatay bago niya sabihin sa kanila kung paano niya pinalakas ang kanyang sarili. Ngunit ang impormasyong iyon ay hindi nauugnay sa kaso, hindi lamang mapipilit ni Amara ang lalaki na magsalita. Na-curious lang siya. Kapan, baka hayaan na lang natin na wala na ang kapangyarihan niya, at wala na talaga tayong magagawa kung ayaw niyang magsalita. Wala man lang kinalaman sa kaso, kaya pwede na tayong bumalik at tapusin ang kaso. Iminungkahi ng isa niyang tauhan. Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Amara nang ang isa sa mga opisyal na nanunood ng Henry ay tumakbo palabas ng silid ng ospital. Captain! Nagsalita siya. Nag-usap.
So paano niya nagawa? Tanong ni Amara. Sinabi niya na gumamit siya ng isang elixir pellet ng mas maaga sa kanyang buhay, at maaari niyang itulak ang kanyang mga kakayahan sa tugatog kahit kailan niya gusto, maliban na hindi ito magtatagal bago siya bumalik sa normal. Paliwanag ng opisyal. Sinusubukan niyang matulog nang palagi ko siyang inaasar, kaya sinabi niya lang sa akin. Hindi makapaniwala si Amara kung gaano kawalang silbi ang pangungusap na iyon, walang halaga ang isang paliwanag na ganyan. Ngunit hindi nagsinungaling si Henry. Si Amara, sa kabilang banda, ay nagpa siya na maniwala kay Henry wala ng ibang paraan dahil ang lalaki ay lubos na ginulo ni Terence. Paano pa kaya siya ibinaba ni Terence kung hindi bumalik si Henry sa kanyang mahinang estado? Sige, dadalhin natin siya sa bilangguan pagkatapos niyang gumaling. Sabi ni Amara sabay kaway ng kamay, medyo naging abala siya sa negosyong ito sa Henry nitong mga nakaraang araw. Sa wakas natapos na rin. 236. Ipinarode ni Terence ang van sa tabi ng Yas Ice Beetle. Ang Beetle ay masangkop para sa pagmamaneho kay Cheryl o Yasi, ngunit ang van ay medyo kapaki-pakinabang din. Nais ni Terence na magpalit sa lalong madaling panahon pagkatapos lumampas sa pinto, ngunit parehong nandoon sa sala sina Cheryl at Yasi na nanunood ng TV, nagulat nang makita si Terence. Terence, anong ginagawa mo? Nagmumukha ka bang gangster? Tanong ni Cheryl, nagtataka kung ano ang meron sa shirt ni Terence. Hindi ka ba naghapunan kasama si Leandro, anong nangyari sa iyo? Huwag na nating pag-usapan, magpapalit muna ako. Sabi ni Terence habang naglalakad patungo sa kanyang silid na may mabilis na hakbang. Sinubukan ako ng taong iyon at tambangan, nagpadala siya ng isang tao upang turuan ako ng leksyon. Hindi masyadong gustong ipaliwanag ni Terence ang pangyayari kay Josephine, ngunit ang sinabi niya ay totoo. Ipinlang niya ang tattered shirt sa paliwanag na iyon. Si Yasi, sa kabilang banda, ay nagdududa sa kanyang mga mata habang naglalakad si Terence sa kanyang silid. Bumalik na lang si Cheryl sa TV. Gusto ni Terence na itapon ang uniforme ni Josephine nang pigilan niya ang sarili, nagpas siyang ilagay ito sa kanyang wardrobe pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ito pa rin ang kamisete ni Josephine, kung tutuusin. Hindi siya isang batang lalaki na may kakaibang pervert fetishes o kung ano paman, at hindi ito tulad ng gusto niyang mangolekta ng mga pagod na magagandang damit ng mga babae, ngunit pakiramdam niya ay may kaunting halaga ang shirt kung siya at si Josephine ay talagang nagsimulang magpulot ng mga bagay-bagay dahil sa nangyari ngayon. Naligo siya bago nagbihis ng bagong set ng damit at lumabas ng kwarto. Shield bro? Dali, sabihin mo sa akin ano ang ginawa mo ngayon. Si Yasi ay mausisa gaya ng dati. Walang anuman. Palagi akong kinasusuklaman ni Leandro, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman, kaya nang makausap niya si Henry pagkatapos niyang tumakas ay nagbalak silang bugbugin ako. Simpleng sabi ni Terence. Henry. Napakurap si Cheryl. Terence, sinabi mo bang nakuha ni Leandro si Henry para bugbugin ka? Oo, bakit? Medyo kakaiba si Cheryl. Nabalitaan ko mula sa tatay ko na biglang naging makapangyarihan si Henry, na ospital pa ang isang special ops officer. Sabi ni Cheryl. Ikaw. Okay ka lang. Ngunit agad na dumating ang panghihinayang matapos ang kanyang tanong, halatang maayos si Terence, at walang dahilan para itanong niya iyon. I'm fine. Nawala yung power-up ni Henry nung nakilala niya ako, nang hina ulit. Ngumiti si Terence. Ibinalik ko na siya sa pulis. Napakurap-kurap si Cheryl sa hindi makapaniwala, hindi ba't masyadong maginhawa iyon? Parang online game o ano? Si Yasi, sa kabilang banda, ay hindi pa papaalisin si Terence. Shield bro, sabihin mo sa akin kung paano mo pinahirapan si Henry sa pagkakataong ito. Pinahirapan. Tumingin si Terence kay Yasi, halatang excited ang babae. Nagkaroon ba siya ng ganoong uri ng fetish? Si Terence, natural, ay hindi masabi sa kanya ang aktwal na mga detalye, ngunit alam ng lahat kung paano kalokohan. Sinimulan niyang ilarawan ang isang eksena sa pakikipaglaban upang aliwin si Yasi. Sige Yasi, malamang na matulog na tayo.
Itigil ang pakikinig sa mga marahas na bagay na ganyan sa lahat ng oras. Masama ito sa lumalaki mong kaluluwa. Si Cheryl ay hindi masyadong interesado sa mga bagay na pinag-uusapan ni Terence. Saan ba nanggaling ang interes ni Yasi? Si Henry ay talagang walang kinalaman sa kanya. Pero Cheryl, gusto ko. Para kang babasahin ng storybook. Sabi ni Yasi. Well, aakyat na ako, pwede kang manatili dito kung gusto mong makinig. Sabi ni Cheryl. Hindi ka magiging maganda kung mawalan ka ng tulog. Dahil doon, nagsimulang maglakad si Cheryl sa hagdan. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila sa kanya bago bumaling muli kay Terence. Sabihin mo sa akin ang kwento sa ibang pagkakataon, Shield bro. Halika, wala akong oras. Sabi ni Terence, umiling-iling, hindi payag na magkwento kay Yasi. Yung shirt na suot mo. Hindi naman sa iyo yun ah. Hey! Hey hey! With that, Yasi turned away and ran up after Cheryl. Hinte Josephine mo ako, Cheryl. Natigilan si Terence, isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi nang umakyat si Yasi. Akala niya ay bumagsak na ang buong tissue, may oras din kung saan siya nahuli gamit ang banta ng tissue, sa paaralan, at hindi na niya dapat ginagamit ang code word na iyon. Pero out of nowhere dumating yung uniform shirt. Siguradong mapagmasid ang babaeng ito. Umiling si Terence habang naglalakad pabalik sa kanyang silid. Isang malakas na sigaw ng paghihirap ang tumago sa kalangitan sa gabi sa isang lugar sa Hilagang Distrito. Inihagis ni Terence si Leandro doon para isipin ni Rowan na siya si Josephine, baka bigyan siya ng isang halik o dalawa, sa pag-aakalang ito ay medyo nakakatawa. Ngunit ang mga bagay ay hindi naging kagaya ng naisip ni Terence, at hindi ito masyadong maganda para kay Leandro. Ang mga table tasks ay hindi naging epektibo para kay Rowan, at siya ay patuloy na nagpanik, na nagresulta sa 2 higit pang mga tableta sa kanyang bibig. Pero wala pa rin nangyari. Sa sobrang galit, sinisi ni Rowan si Josephine. Sa nakikita niya, si Josephine ay babae ni Terence, at iyon ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng paggamit ng isang segunda manong produkto. Kaya naman hindi niya ito maibangon. Hinugot niya ang kanyang sinturon, iniisip na turuan itong si Josephine ng leksyon. Hinampis niya ito nang ang sigaw ni Josephine ay parang kay Leandro. Nagising si Terence sa tunog ng kanyang telepono. Akala niya ay si Jacob iyon bago nakita ang hindi kilalang numero. Hello. Ilang minutong katahimikan bago may nagsalita. Ikaw ba ang dakilang magnanakaw? Ano? Nanlaki ang mga mata ni Terence. Grand Thief. Nagkamali ka ng numero. With that, binabanan niya ang phone. Nagulat si Jelay sa kanyang telepono. Hindi dapat maling numero. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na maging isang sikreto, marahil. Tinanggihan ba niya ang kanyang tawag dahil ito ay isang lihim na pagkakakilanlan? Tila ito lamang ang paliwanag. Ngunit si Jelay ay talagang walang mas mabuting tutulong sa kanya, muli niyang dineyal ang numero ni Terence. Nakita ni Terence ang parehong numero, at hindi nagpaplanong sumagot nang makarating sa kanya ang ring. Sa pag-ungol, kinuha niya ang telepono. Hello. Di ba sabi ko mali ang number mo? Pagpahingahin mo na. Ito dapat ang boses niya. Sigurado si Jelay na nakuha niya ang tamang lalaki, ito si Terence. Ito ba si Grand Thief Linford? Hinahanap ko si Grand Thief Linford. 237. Hindi. Gustong sumigaw ni Terence. Ano ang problema ng taong ito, tumawag ng magnanakaw kaninang madaling araw. Hanem. Dakilang magnanakaw Linford. Di ba Linford ang apelyido niya? Sino ba talaga ang hinahanap mo? Tanong ni Terence. Hinahanap ko si Mr. Terence, ang Grand Thief. Hindi maintindihan ni Jelay kung bakit napakatigas ng ulo ni Terence. Ikaw si... Pinagpawisan si Terence para sa kanya talaga itong tawag sa telepono. Pero kailan pa siya naging Grand Thief? Ako si Jelay Sullivan, hindi mo ba natatandaan? Mula sa Solid Cloud Bar. Mabilis na sabi ni Jelay, natatakot na si Terence ay maaaring mabitin muli sa kanya. Oh, ikaw pala. Sabi ni Terence habang inaalala ang pamilyar na figure ni Jelay. So anong kailangan mo?
I wanted to hire you for your services. Maingat na sabi ni Jelay. Hire me. You're not asking me to pretend I'm your boyfriend again, di ba? Sabi ni Terence pagkatapos ng isang paghinto. Ang Jelay na ito ay medyo kawili-wili, gamit ang mga salitang tulad ng here, at mga serbisyo, tulad niyan. Hindi siya masyadong maliwanag, hindi ba, naniniwala siya sa kanya dahil lang sa sinabi niya sa kanya na isa siyang grand thief. Hindi naman sa. May iba pa akong kailangan ng tulong mo. Sabi ni Jelay. Gusto kong tumulong kang magnakaw ng dokumento mula sa isang kumpanya. Gusto mong magnakaw ako para sa iyo. Hindi makapaniwala si Terence, akala talaga ng babaeng ito ay magnanakaw siya. Oo. Terence, hindi ka ba makatutulong? Handa akong gantihan ka ng maganda. Sabi ni Jelay. Oh. Tatanggihan na sana siya ni Terence nang sabihin ng babae na nagbabayad siya. Anong uri ng dokumento? Magkano ang binabayaran mo? Tulad noon, si Terence ay kulang sa pera. Binigyan nga siya ni Pablo Charlton ng credit card, ngunit parang kumakain siya ng malambot na kanin. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? May mga pagkakataon din na mas mahirap ilipat ang perang iyon. Tulad ng pagbabayad para sa mga medikal na bayarin ni Jarlene, halimbawa ang paggamit ng sariling pera ni Terence ay ayos lang, ngunit ang paggamit ng credit card. Medyo mahirap ipaliwanag ang mga bagay kung tanungin siya ni Uncle Fu tungkol sa mga ito. Mas mabuting magkaroon siya ng sariling pera. Nandoon din ang business plan na iyon na pinag-iisipan niya, kailangan niya ng pondo para masimulan ang lahat, pagkatapos ng lahat ito na lang ang natitira, dahil handa na niya ang mga recipe at ang pangalan ni Martin Larkins. Ang pagtatayo ng mga pabrika at pagsisimula ng isang kumpanya ay tumagal ng higit pa sa kaunting pera. Ang isa ay tungkol sa isang empleyado sa aking kumpanya. Ito ay footage ng paghawak niya ng mga rebate para sa ibang kumpanya. Sabi ni Jelay. Tulad ng alam mo, ang aking kumpanya ay dalubhasa sa pangangalakal, ang mga rebate ay hindi lihim sa industriya, ngunit ang kakompetensya ay may footage na pinaplano nitong ilabas sa media. Oh. At si Terence ay nahuhuli ng mabuti, hindi naman ito masyadong komplikado, kung tutuusin. Ito ay magiging isang malaking dagok sa reputasyon ng aming kumpanya, kasama ang mga parusa. Paliwanag ni Jelay. Kung gayon, kailangan nilang gumawa ng ilang uri ng mga kahilingan, tama? Hindi ka sumusunod sa kanilang mga tuntunin, at ginagawa mo ang paraan upang magnakaw ako ng mga bagay-bagay mula sa kanila. Hindi iyon masyadong makatuwiran. Sabi ni Terence, iniwan ang huling bahagi. Hindi mo naisip na ang presyo para sa aking mga serbisyo ay mas mababa kaysa sa kanilang mga tuntunin, hindi ba? Kung tutuusin, ang pagkuha kay Master Terence para sa kanyang mga serbisyo ay napakamahal, hindi akalain ni Jelay na magiging $1,000 ito tulad noong nakaraan, hindi ba? Their demands. Nakagat ni Jelay ang kanyang labi, nakipag-ugnayan na siya sa kalaban na partido noon, ngunit nagsalita na ang kanilang chairman, hahayaan niyang masira ang lahat kung magpapalipas ng gabi si Jelay sa kanya, at ibibigay pa nga niya ang footage sa kanya. Ngunit walang paraan na papayag siya doon. Narito, paano to hihilingin ko ang kalahati ng kung ano ang kanilang mga hinihingi. Ako ay isang napakamakatwirang tao, ito ay isang magandang presyo. Sabi ni Terence. Sige, may gagawin pa ako, tawagan mo ako pagkatapos mong magdesisyon. Dahil doon, ibinaba ni Terence ang telepono sa gitna ng pag-aalinlangan ni Jelay. Minsan pa lang sila magkita, akala ba ng dalaga ay gagawa lang ito ng pabor sa kanya. Ang kanyang mga serbisyo ay nangangailangan ng bayad. Napaatras si Leandro sa klase, namumula ang kanyang mga mata sa galit habang nakatingin sa direksyon ni Terence. Ngunit hindi siya nang ahas na ihayag ang kanyang galit kay Terence, dahil pinabalik ng lalaki si Henry sa bilangguan. Na-disable pa niya siya. Nalaman niya ito kahapon, kung tutuusin, natural lang para sa isang lalaking tulad ni Fabian na magkaroon ng koneksyon sa pulisya. Hindi niya alam kung paano ito nahawakan ni Terence, ngunit alam niya kung anong uri ng halimaw si Henry pagkatapos ng kanyang kapangyarihan hanggang sa golden class and face.
Ang pagkatalo niya kay Terence ay isang konkretong testamento lamang sa mas nakakatakot na kahalimon ni Terence. Gaano kalakas ang F***sacker na iyon? Hinding-hindi niya makakalimutan, hinding-hindi niya hahayaang dumausdas ang kahihiyan niya kahapon. Terence. Si Terence ang may gawa ng lahat. Terence. Kinagat ni Leandro ang kanyang mga ngipin at nakipagkamao sa kanyang mga kamay habang nanunumpa na maghihiganti sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Boss, sorry talaga sa kahapon. Hindi ko naalagaan sis-in-law na si Josephine. Nagigilty na sabi ni Jacob. Hindi kita sinisisi, malamang may problema sa taxi na sinakyan mo. Sabi ni Terence. Right, okay ka lang. May nangyari ba sa'yo? Okay lang ako, sa tingin ko hindi nila ako hinahabol. Sabi ni Jacob. Nga pala, boss, anong nangyari pagkatapos mong mag-dinner ni Leandro? Bakit siya nakapikit ngayon? Hemorrhoids or something? Paf, nanlaki ang mga mata ni Terence sa gulat. Si Rowan ba? Akala ba talaga ay si Leandro si Josephine? Ganun ba siya kabulag para ipagpilitan ang sarili sa isang lalaki? Nagsimulang gumawa ng haka-haka si Terence. Sino ang nakakaalam? Muli niyang sinundan si Henry, ngunit ibinalik ko siya sa pulisya. Ipinaliwanag ni Terence habang kinukwento niya kay Jacob ang nangyari, tinitiyak na hindi siya detalyado hanggat maaari kapag nakarating siya sa bahagi ni Josephine. Napansin ni Jacob na ayaw talagang pag-usapan ni Terence ang tungkol dito, at pinigilan ang sarili na magtanong. Ang mahalaga ay ligtas si Josephine. Tama, boss. Ano sa tingin mo sa amin ni Joralyn? Sa tingin mo bagay tayo sa isa't isa? Isa itong tanong na iniisip ni Jacob nitong mga nakaraang araw, medyo nakakabahala. Kung ito ay pag-ibig sa unang tingin, masasabi rin na si Jacob ay nine-love sa hitsura ni Joralyn. Hindi siya kasing ganda ni Josephine, ngunit palangiti kay Jacob. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang sitwasyon, nagsimulang madamay si Jacob sa babae, naaawa sa trahedya na kanyang pinagdaanan. Lalo na nang tingnan niya ang walang magawa at marupok na mga mata ni Joralyn. Binigyan nito si Jacob ng urge na protektahan siya. Ito ang dahilan kung bakit naging masigasig si Jacob nitong mga nakaraang araw. Siya ay 18, at ito ay isang edad ng kabataan at pag-ibig. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Jacob na isipin ang mga bagay na magaganap pagkatapos ng kanyang unang pagkaputok. Kahit pag gumaling ang binti ni Joralyn, maibibigay ba niya ang mahal na bayarin sa medisina? Patuloy ba niyang mamahalin at paprotektahan si Joralyn gaya ng ginawa niya ngayon? 238. Gustong linawin ni Jacob ang mga bagay-bagay, linawin ang kanyang ulo. In love ba talaga siya kay Joralyn, o isa lang itong impulse? Nagpa siya siyang kumonsulta kay Terence. Maaga pa para pag-isipan iyon. Natural na naiintindihan ni Terence ang kanyang mga alalahanin. Tinapik niya ang kanyang balikat. Hindi tungkol sa kung magiging maayos ba kayong dalawa, ito ay tungkol sa kung tatanggapin ka pa ba niya noong una. Napagtanto ni Jacob sa sandaling iyon na maaaring ayaw ni Joralyn na sumama sa kanya. Maaari mong subukang gumugol ng oras sa kanya, tingnan kung paano ito gumagana sa paglipas ng panahon. Dapat mong malaman ang mga bagay sa oras na iyon kung ang iyong nararamdaman ay totoo. Sabi ni Terence. Ngunit, ano man ang desisyon mong gawin. Tandaan kung ano ang pinakamahalaga, hindi mo maaaring saktan si Joralyn. Magiging maayos ka, ngunit hindi na niya madadaanan muli ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, boss. Naiintindihan ko. Kakausapin ko lang siya tungkol dito pagkatapos kong makumpirma ang nararamdaman ko. Sabi ni Jacob, mas bumuti ang pakiramdam pagkatapos nilang makipag-usap kay Terence. Si Josephine, sa kabilang banda, ay hindi nakatulog ng maayos kahapon. Patuloy siyang hinailan ng kanyang ina mula sa kama upang makipag-chat, at ito ay palaging tungkol kay Terence. Wala na siya sa mood matulog nang makatulog na ang kanyang ina. Nang maalala na nasa kanya pa rin ang kamisete ni Terence, nagpa siyang tulungan itong hugasan muna ito. Ngunit isang tanong ang lumitaw nang makarating siya sa paaralan kinabukasan, paano niya maibabalik ang kamisete kay Terence? Dadalhin na lang ba niya ito sa klase niya? Mali ba ang pagkakaintindi ng mga tao kung gagawin niya iyon?
Habang hawak ang shirt ni Terence, si Josephine ay patuloy na lumabas at bumalik sa kanyang upuan nang matapos ang unang klase. Iniisip kung dapat ba niyang dalhin ito kay Terence. Hindi kaya mas decisive siya sa oras na ganito. What was the big deal? Anyway, nagbabalik lang siya ng shirt. Naalala niya ang oras na iyon kung saan siya nagpunta kay Terence para sa isang recipe. Kumalat ito sa buong paaralan na parang apoy. Ang pagdadala niya ng kamisete kay Terence ay magreresulta lamang sa mas malaking gulo, at maaaring isipin ng mga tao na siya ay nakitulog sa kanya. Napabalikwa si Josephine sa kanyang upuan sa isiping iyon. Naalala niya bigla ang kanyang matalik na kaibigan na si Willa Lane. Kaya niyang hilingin kay Terence na makipagkita sa field para sa kanya. Ibinaba niya ang sando at nagsimulang maglakad papunta sa klase ni Willa. Natapos ang ikalawang klase, at nagsimulang maglakad si Willa patungo sa silid-aralan ni Terence. Siya ay nalulumbay. Talagang nahulog ang Josephine na ito. Ginagamit siya para yayain si Terence. Paano niya maitatanggi ang kanyang relasyon sa kanya kung ang mga bagay ay nagiging seryoso na? Wala siyang oras para tanungin si Josephine kung bakit kailangan niyang makipagkita kay Terence. Hindi sapat ang 10 minutong pahinga para doon. Nang walang gaanong pagpipilian, tinanggap ni Willa ang kahilingan, sa pag-aakalang tatanungin niya si Josephine sa tanghalian o study hall mamaya. Hoy! Hinahanap ko si Terence. Hindi pinapansin ng personalidad ni Willa kung ano ang iisipin ng mga tao sa kanya. Umakyat siya kaagad sa isang mag-aaral sa ika-5 klase. Oh, sandali. Hindi na masyadong inisip ito ng estudyante. Naglakad lang siya papasok para ilabas si Terence. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang isang usyosong Terence upang makita si Willa na naghihintay sa kanya sa labas. Anong kailangan mo? Terence, ano ang relasyon mo kay Josephine? Nagpa siya si Willa na tanungin si Terence sa halip dahil hindi nagsasalita ang babae. Ako at si Josephine. Well. Nakita ni Terence na medyo nakakatuwa ang ekspresyon ni Willa. Walang espesyal. Walang hindi mo nakikita. So lalabas ka sa kanya. Diretsong tanong ni Willa. Siya ang nagsalita sa isip niya. Hindi pa. Matapat na sabi ni Terence. What are you here for? Just to ask me that. Parang hindi ka naman chismosa sa akin. Why don't you go ask Jacob if he's going out with Joralyn instead, if you're in the mood? Nagtatanong lang ako. Kinagat ni Willa ang kanyang mga labi, mamaantong hininga. Sa nakikita niya, mukhang hindi si Terence ang tipong magsisinungaling, lalo na kapag may kinalaman ito sa maliliit na bagay tulad nito. Kung ganoon ay iyon ba? Babalik ako noon. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang naghahanda na siyang umalis. Ano ang deal ng babaeng ito, pumunta dito para magtanong ng ganyan? Kahit ang nanay ni Josephine ay hindi ganoon ka-chismosa. Teka, gusto ni Josephine na hinti Josephine mo siya sa ilalim ng puno sa kaliwa ng field pagkatapos ng 4th period. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod si Willa at naglakad palayo. Puno sa bukid. Napakamot si Terence sa kanyang ilong na ibilang ba ito bilang pagyaya ni Josephine sa kanya. Ito ay dapat na unang pagkakataon. Naglakad siya pabalik sa kanyang upuan upang makita ang isang napakabalisang Jacob na nakatingin sa kanya. Boss, nakita ko si Willa. Ano ang gusto niyang pag-usapan sa iyo? Huwag kang mag-alala, okay lang si Joralyn. Tungkol ito sa akin. Sabi ni Terence, pinatitiyak ang pag-aalala ng lalaki. Tumango si Jacob, hindi na nagtanong matapos marinig na hindi iyon tungkol kay Joralyn. Nakita ni Terence si Rowan Gold sa panahon ng exercise break. Nasa ilalim ng poste ng basketball ang lalaki na maasim ang mukha. Siya ay nasa ika-13 baitang, at hindi hinihiling ng paaralan na sumali sila sa mga pahinga sa ehersisyo. Ang ika-13 baitang, ay karaniwang isang bonus na marka para sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa panghuling pagsusulit. Ang Gaokao ipinatupad ito ng ilang paaralan para sa kapakanan ng kita, at ang mga mag-aaral na makakakuha ng grado ay hindi lamang mga estudyante ng paaralan na bumagsak sa Gaokao, alinman. May mga tao na sa lipunan na bumalik sa paaralan para sa ika-13 baitang, at pati na rin ang mga mag-aaral mula sa ibang mga paaralan.
Hanggat nagbabayad ang isa, makukuha nila ang ika-13 grado hanggat gusto nila. Tiningnan ni Terence si Rowan ng mahina, mayroon na siyang death mark sa lalaki. Karaniwang hindi pinababayaan ni Terence ang sinumang nanakit sa mga tao sa paligid niya. May kalayuan ang klase ni Josephine, at nagsimulang kumaway si Terence sa kanya nang makita ang babae, na tumugon lamang ng isang titig bago nahihiyang tumalikod. Sina Cheryl at Yasi, sa kabilang banda, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng marami sa mga lalaki sa panahon ng pahinga ng ehersisyo. Matagal nang nasanay ang dalawang babae na pinagtitinginan na. Si Leandro ay nasa silid-aralan pa rin habang pinagmamasdan si Cheryl, ang kanyang mga mata ay dahan-daang lumilipad patungo sa kinaroroonan ni Terence. Mula nang dumating ang bastos na ito, walang napunta sa kanya. Hindi pwedeng mag-exist ang lalaking ito sa buhay niya. Nagngangalit siya nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang ama na si Fabian Song. Tatay. Iniisip ni Leandro kung ano ang maaaring itawag sa kanya ng kanyang ama. Kadalasan ay hindi ito nangyayari noong siya ay nasa paaralan. Leandro. Nasa kustodiya ng pulisya si Henry, at nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng abogado. Sinabi niyang gusto kanyang makilala. Hindi alam ni Fabian kung bakit gustong makita ni Henry ang kanyang anak, ngunit hindi ito isang kahilingan na maaari niyang tanggihan ng hindi nag-iisip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay kusang kumilos bilang scapegoat. Hindi niya nais na magalit sa kanya kung maaari. 239. Tumawag si Fabian upang tingnan kung ang kanyang anak mismo ay gustong makipagkita kay Henry. Hinahanap ako ni Henry, bro. Tumigil muna si Leandro bago sumagot ng walang pag-aalinlangan. Makikita ko siya. Hindi lang humihinga si Terence. Pinabalik niya si Henry, bro, sa kulungan. Lalo lamang nitong pinatindi ang kanyang pagkamuhi kay Terence, at gusto niyang malaman kung gaano kahusay si Terence na nagawang manligaw muli sa isang taong kasing lakas ni Henry, bro. Sige, sunduin kita sa lunch break. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Fabian. Nag-aalala siya na hindi maiisip ng kanyang anak ang mga kahihinatnan. Tinatanggihan ang kahilingan ni Henry. Kung tutuusin ay hindi ito mapapasaya ni Henry. Bagaman, medyo nagulat siya sa sigla ni Leandro. Naiintindihan mo, tatay. Ibinaba ni Leandro ang telepono bago inilagay ang kamay sa kanyang sugat. Napangiti siya nang maalala ang nangyari kahapon. Nawalan siya ng malay nang biglang may hamhampas sa kanya ng sinturon. Hindi pa siya nakaranas ng pambubugbog na tulad nito sa buong buhay niya, at siya ay nasa galit at gulat nang ipaliwanag sa kanya ni Rowan ang sitwasyon. Kailangan niyang pasalamatan si Terence. Ang Rowan na mapagkakamalan siyang si Josephine ay nabahala sa kanya, ngunit hindi niya maiwasang maging medyo gama na ang lalaki ay binugbog lang siya sa halip na saktan siya at tawagin siyang Josephine. Iyon ay talagang kasuklam-suklam. Ang kanyang pagkamuhi kay Terence ay hindi na mapigilan. Tumayo si Terence mula sa kanyang upuan nang matapos ang 4th period, naghahanda na pumunta sa meeting point nang pigilan siya ni Jacob. Boss, pupunta ka sa banyo. Hindi ako. Sabi ni Terence, walang imak. Kung ganun pwede ka bang sumama sa akin sa banyo? Tanong ni Jacob. May date ako. Ikaw na mismo ang pumunta. Sabi ni Terence sabay tapik sa balikat ni Jacob. Bakit ang lalaking ito ang kumapit sa kanya ngayon? Hindi ba pwedeng mag-isa na lang siyang pumunta sa washroom? Okay lang. Sabi ni Jacob na medyo nahihiya. Sa oras ng break may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Oo naman, break na. Dahil doon, tumakbo si Terence palabas ng silid-aralan. Medyo inubos ni Jacob ang kanyang oras, at iniisip niya kung hinihintay na siya ni Josephine. Sumikat ang araw sa field, at walang masyadong tao sa paligid maliban sa ilang estudyanteng naglalaro ng basketball. Si Rowan ay gagawa ng slam dunk nang makita niya si Terence na naglalakad palabas ng gusali. Nadulas siya at inilapag ang kanyang puweten sa sahig. Ang basketball ay gumulong palayo sa kanya. Nagkaroon siya ng trauma kay Terence sa puntong ito. Hindi tao ang lalaki. Wala siyang ebidensya na magpapatunay na ang nangyari kahapon ay gawa ni Terence, ngunit hindi na kailangan ng ebidensya sa simula pa lang.
Ang Henry Bro ni Leandro ay nawala nang wala sa oras, at pinalitan ni Leandro si Josephine, walang malay sa sahig. Sino pa kaya ito, kung hindi si Terence? Superman. Ultraman. Hindi inaasahan ni Rowan na magiging ganito kalakas si Terence. Pagkakita kay Terence ay nagpaalala sa kanya kung ano ang plano niyang gawin kay Josephine kahapon, at nadulas siya bilang resulta, sa pag-aakalang darating ang lalaki para sa kanya. Si Terence ay malamig lamang na tumingin kay Rowan. Sa kanya, ang lalaki ay walang pinagkaiba sa isang langgam. Ang pag-alis sa kanya sa mundong ito ay tatagal lamang ng ilang minuto, ngunit hindi pa iyon ang dapat niyang gawin. Hindi pa siya masyadong pamilyar kay Starfield, at mas gugustuhin niyang huwag makisali sa masyadong maraming bagay at magdulot ng labis na gulo. Nandoon din ang kanyang bagong tuklas na pag-ibig para sa buhay paaralan. Siya ay may sapat na sakit tulad noong mga araw ng pakikipaglaban at pagdanak ng dugo. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang 18 taong gulang na kabataan na nakalubog sa isang kapaligirang ginawa para sa 18 taong gulang. Hindi niya maiwasang unti-unting mawala ang batikang, matanda, veterano na bahagi niya. Lumipat siya sa maliit na kagubatan malapit sa bukid. Isang magandang dilag ang nakatayo doon sa ilalim ng lilim ng mga puno. Ang kanyang buhok at palda ay umaagos sa hangin. Siya ay mukhang isang babaeng lead sa isang manga o kung ano. Nang makita si Terence na paparating ay naglagay ng bahagyang kurba sa kanyang mga labi. Nahihiya niyang ibinaba ang kanyang ulo. "Hoy, Josephine." Paumanhin, natagalan ako, patuloy akong inaasar ni Jacob Coldan. "Kaka-rating ko lang din dito," sabi ni Josephine. Huminga siya ng malalim bago ibinigay ang shirt kay Terence. "Eto, ang sando mo. Nilaban ko kahapon." Hindi inaasahan ni Terence na tatawagan siya ni Josephine para ibalik sa kanya ang kanyang kamiseta. "Bakit mo naman nilaban? Hindi naman madumi pagkatapos mong suotin, may amoy ka pa. Itigil mo na yan." Nahihiyang itinaas ni Josephine ang kanyang kamao, na parang hahampasin si Terence. "Ganyan ka palagi. Ayun, pupunta na ako. Sabay tayong maglakad, kailangan ko na ring umalis," sabi ni Terence, sabay turo sa school building. Natural lang sa kanila na sabay silang maglakad pabalik. Nag-alinlangan si Josephine, ngunit hindi sumagot ng anuman bago siya nagsimulang maglakad kasama si Terence sa kanyang tabi. Walang masyadong tao sa field, pero narinig na nilang lahat ang chismis ng Terencean. May mga pagdududa sila, pero isang tingin lang sa kanila na naglalakad na magkasama, naging totoo ang relasyon. Ngunit siniguro nilang manatiling tahimik, alam ng lahat kung anong uri ng pag-iral si Terence. Siya ay isang lalaking bumugbog kina Rowan at Leandro, lumalakad pa rin ng malakas bilang isa sa 4 na tyrant ng paaralan. Walang sino man ang nang-ahas na tumuro sa harap ng isang napakapangit na presensya. Naglalakad sila sa basketball court nang makita ni Terence si Zillian na pinapagalitan si Rowan at ang kanyang mga alipin, na mukhang mga aso habang tinuturuan sila ng dean. "Nandito kayong lahat para maghanda para sa kolehiyo. Bakit ka pa mag-abala kung ang gagawin mo lang ay manigarilyo at maglaro ng basketball buong araw? Lumabas ka sa paaralan kung ayaw mong mag-aral. Maraming tao ang naghihintay na makapasok." Ang 13 baitang ay nasa ilalim ng direktang kontrol ni Zillian, at mayroon siyang awtoridad na sipain ang sinumang estudyante na gusto niya. Ang mga mag-aaral na ito ay hindi man mula sa kanilang paaralan noong una, at hindi na kailangan ni Zillian na iulat ito sa mga pinuno ng paaralan o maging sa Ministry ng Edukasyon. Huminto si Terence sa kanyang paglalakad, ngunit gusto ni Josephine na makalayo sa Rowan, sa lalong madaling panahon. Nang biglang hinawakan ni Terence ang kanyang kamay. Ang sigaw ni Josephine ay nakaakit ng atensyon ni Zillian at Rowan. Magkahawak kamay sina Josephine at Terence sa field, pero wala siyang magawa kahit nag-lecture pa lang siya sa ibang estudyante. Siya ang dean. Nakangiti lang siyang tumango kay Terence, umaasang maaalis niya si Josephine dito sa lalong madaling panahon at gawin ang lahat ng gusto nila sa isa't isa, hanggat wala siya roon para makita ito. Ngunit nagsimulang gawin ni Terence ang eksaktong kabaligtaran. Hinihila niya si Josephine sa kanilang direksyon. 240. "Mr. Wang, wala ka bang pakialam kung gugulin ko ang iyong oras?
Nakangiting sabi ni Terence. Ah, hindi naman, hindi naman. Si Zillian ay medyo nababagabag, ang lahat ay dahil hindi niya mapigilan ang sarili at hinayaan si Terence na mahuli siya na ginagawa ito sa opisina. Hindi na niya kailangang pagdaanan ang lahat ng ito kung hindi. Tumango si Terence, at dinala ang nanginginig at nagpupumiglas na si Josephine kay Rowan. Walang paraan para makawala siya sa pagkakahawak ni Terence. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. May ka-holding hand siya sa isang lalaki sa harap mismo ng dean, ang huling gusto niyang mangyari. Baka mapatalsik pa siya sa school sa puntong ito. Bagaman, ang dean ay mukhang walang nakita, ang ngiting iyon ay nasa kanyang mukha pa rin habang nakatingin kay Terence. Sa totoo lang, ang takot ni Josephine kay Rowan ay ang traumatiko at pare-parehong uri. Wala siyang ideya kung ano ang desisyon ng lalaki na gawin sa kanya ng biglaan. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng parehong uri ng takot kay Terence mula noong una, hindi sa nakaraan, at tiyak na hindi ngayon. O kailanman. Isang sampal ang tumunog habang si Terence ay nagpadala ng kamay sa mukha ni Rowan. Nagulat si Zillian, natigilan ang mga alipores ni Rowan, at maging si Josephine ay nakatitig kay Terence na hindi makapaniwala. Sinampal lang ba ng lalaking ito si Rowan sa harap ng dean? Baka sa mga mata ni Rowan ang tunay na galit at takot pagkatapos niyang makabawi sa pagkabigla. Nagsisimula na talaga siyang matakot sa Terence na ito ngayon, higit pa siya sa marahas, isa siyang halimaw. Alalahanin ang sampal na iyon, at tandaan ito, si Josephine Duran ay aking babae. Hipiuan mo siya muli at papawirin kita sa paaralan. Nagbanta si Terence, ang ibig sabihin ay moka ng lupa, sa halip na paaralan. Tyrant. Halimaw. Nakakabaliw. Ito ang naisip ng mga estudyanteng naruroon kay Terence. Sampal sa harap ng dean. Sino pa ba ang makakagawa ng ganyan? Sinong maglalakas loob? Pero eksaktong ginawa iyon ni Terence, at wala man lang sinasabi ang dean. Inanunsyo pa ng lalaki na si Josephine ang kanyang babae sa harap mismo ni Zillian. Ito ang ganap na una sa kasaysayan ng paaralan. Kahit na ang maalamat na pinuno ng Big Four ay hindi ganito kalupit, di ba? Matingkad na pula ang mukha ni Josephine, medyo galit na may bahid ng kaligayahan. Tinawag lang siya ni Terence na babae niya sa harap mismo ng dean. Hindi inaasahan ni Josephine na magkakaroon ng kulay ng suwail na kaligayahan sa isang bagay na nakakabaliw. Noon pa man ay goody two shoes siya sa paaralan. Sige, Mr. Wang, ituloy mo. Ang mga lalaking ito ay naghahanap lang ng pambubugbog, hindi ba? Lumingon si Terence kay Zillian na parang hindi siya ang sumampal sa mukha ni Rowan. Haha. Tumahimik si Zillian bago kinawayan ang mga delinquent habang si Terence ay bumalik sa school building kasama si Josephine. Hayaan mo. Nagpupumigla si Josephine matapos makabawi mula sa pagkabigla. Natakot si Terence na tumakbo siya kanina, pagkatapos ng lahat. Binitawan niya ang kamay ni Josephine. Bakit mo sinabing ako ang iyong babae? Dilat na dilat ang mga mata ni Josephine habang nakatingin kay Terence. Ano ang dapat kong gawin ngayon pagkatapos ng lahat ng iyon? Gusto ko lang makita mo. Hindi naman nakakatakot si Rowan. Sabi ni Terence, umiiwas sa tanong. Naramdaman ko ang iyong takot sa kanya, kaya gusto kong ipaalam sa iyo na maaari ko siyang bugbugin anumang oras na gusto ko, kahit na nasa harap tayo ng dean. Kumurap-kurap si Josephine, hindi niya inaasahan na ginawa iyon ni Terence para sa kanyang kapakanan. Hinawakan siya nito, at totoo na mukhang hindi na nakakatakot si Rowan. Isang asshole na itinaboy ni Terence mula sa kanyang altar. Na walang nagawa kundi manahimik matapos siyang sampelan ni Terence sa mukha. Hindi sinangayunan ni Josephine ang paggamit ni Terence ng karahasan, ngunit gayang kasabihan, karahasan laban sa karahasan. Pero hindi mo naman kailangang sabihin yan sa harap ng maraming tao. Babae pa naman ako eh. Hindi naman ako walang hiya gaya mo. Sabi ni Josephine habang sinusubukan niyang itago ang kanyang nararamdaman. Hindi yun sinagot ni Terence. Tara na, magsisimula na ang klase. Oo.
Gusto lang sumagot ni Josephine, ngunit wala na siyang gana na tretuhin si Terence sa paraang ginawa niya noon. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagtutol dito noong nag-anunsyo si Terence. Ah, tama. Paano mo? Naalis ang lason sa akin kahapon. Ang mga bagay ay medyo magulo kahapon at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong. Ah, yun. Isa yan sa mga medical massage na ginagawa ng mga Eastern doctors, parang acupuncture. Sabi ni Terence, natural na iniwan ang bahagi ng Art of Dragon Mastery. Hindi niya maiintindihan ang lahat ng iyon. Oh, I see. Kung gayon, Terence, sa tingin mo ba ay gagaling mo ang kalagayan ni Jocelyn? Ito ay isang bagay na iniisip ni Josephine, hindi niya alam kung saan natutunan ni Terence ang kanyang mga kasanayang medikal, ngunit napatunayan ng lalaki ang kanyang sarili na medyo epektibo. May mga oras na iyon kung kailan kumikilos ang sakit ni Jocelyn, at ang paraan ng pag-alis niya ng lason sa kanya kahapon. Nangangahulugan ito na magaling si Terence, baka mapagaling niya si Jocelyn. Ako ay dapat, ngunit hindi ko pa magagawa iyon. Si Terence ay walang anumang bagay na maaaring i-target ang sistema ng nerbyo sa kanya sa sandaling ito. Bumalik sila sa Old Linford, na ginamit ito upang palakasin ang konstitusyon ni Terence. Para pagalingin ang binti ni Jocelyn, kailangan niya iyon at ang acupuncture lamang ay hindi na magagawa ng malaki. Oh! Tumango si Josephine na dismayado, sa pag-aakalang sinasabi ni Terence na hindi pa niya kayang gumawa ng ganoong gawaing medikal. Tumunog ang school bell, at parehong binilisan nina Terence at Josephine ang kanilang mga hakbang. Biglang pinabilis ni Josephine ang kanyang lakad nang malapit na sila sa ika-9 na klase, maliwanag na sinusubukang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila ni Terence. Ngumiti si Terence, ngunit hindi niya sinubukang abutin, hinintay niya itong makarating sa kanyang klase bago naglakad pabalik sa kanya. Boss, ang galing mo. Binigyan ni Jacob ng thumbs up si Terence pagkatapos niyang maupo ang sarili. Anong ibig mong sabihin? Huminto si Terence, iniisip kung may nakita ang taong ito. Nakatingin ako sa bintana mula sa corridor, sinampal mo si Rowan sa harap mismo ng dean. Boss, ang galing mo. Ang paghanga ni Jacob kay Terence ay muling lumakas. May nakakita ba sa akin? Kumunat ang noo ni Terence, hindi inaasahan na nakita siya ni Jacob. Wala, ako lang. Sagot ni Jacob sabay iling. Mabuti. Nakahinga ng maluwag si Terence, ayos lang hanggat hindi ito nakikita ng miss. Mas mahihirapan siyang harapin kung hindi man kapag umuwi na siya. By the way, anong gustong pag-usapan natin? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.